For hire, mistress for the billionaire. Para kay Maria Isabella Fallorina, ang pag-ibig ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Bilang isang single mother na nagtatrabaho ng doble kayod para sa anak na si Aki, ang bawat sentimo ay mahalaga. Ngunit nang tamaan na malubhang sakit ang kanyang anak, ang kanyang mundo ay gumuho. Sa gitna ng desperasyon, lilitaw ang arogante at napakagwapong si Vincent Vedali. Isang bilyonaryong may sugat din sa puso. Isang kontratang iaalok nito ang magpanggap na mistress para mapigilan ang paghihiwaling nila ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng marangyang buhay at peking relasyon, may nakatagong katotohanan na hindi nila inaasahan. Isang pagkakamali sa nakaraan, isang maling silid at isang gabing puno ng hininga ang mag-uugnay sa kanila. Paano kung ang lalaking tinuturing niyang amo ay siya palang ama ng kanyang anak? At paano kung ang pagpapanggap ay maawi sa isang pag-ibig na walang katumbas na halaga? Ang amoy ng antiseptic at ang walang katapusang tunog ng heart monitor ang nagsisilbing musika sa bawat araw ni Marie Isabella Fallorina. Sa loob na isang pedyo ward na isang pampublikong ospital, tila huminto ang oras para sa kanya. Nakaupo siya sa isang matigas na silya. Ang kanyang likod kumakabit na sa lamig ng pader, habang kanyang mga mata nakapako sa natutulog niyang anak, si Aki. Ang 4 na taong gulang na batang lalaki na siyang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Ngunit ngayon, ang masiglang mukha nito ay napalitan ng pamumutla at ang malantik nitong pilik mata ay tila wala ng lakas na bumukas. Mama, pagaling ko ba? Makakapunta na tayo sa park? Mahinang bulong ni Aki nang magising ito. Ang boses ito ay parang marupok na papel na anumang oras ay pwedeng mapunit. Pilit nang umiti si Isabella, kahit ang totoo gusto pa niyang humagulhol. Oo anak, pupunta tayo sa pinakamalaking parke. Kakain tayo ng maraming ice cream at bibilan kita ng lahat ng laruang gusto mo, kaya dapat magpakitatag ka, ha? Opo mama, promise, sagot ng bata bago muling dinalaw ng antok. Paglabas ni Isabella sa silid para kumuha ng mainit na tubig, hinarang siya ni Doktora Mercado. Ang seryosong mukha ng doktor ay sapat na para manginig ang kanyang mga tuhod. Inaya siya nito sa isang tahimik na sulok. Isabella, hindi ko na po pwedeng patagalin pa ang katotohanan, simula ng doktor. Ang resulta ng bone marrow aspiration ni Aki, kumpirmado na acute lymphoblastic leukemia, stage 2. Kailangan natin simula ng chemotherapy ngayong linggo at kailangan din siyang sumailalim sa mga serie ng blood transfusion dahil mabilis bumaba ang kanyang hemoglobin. Magkano pong kailangan, Dok? Tanong ni Isabella, ang boses ay nanginginig. Sa simula pa lang, kakailanganin natin ng hindi bababa sa 500,000 para sa mga gamot at initial procedures. Pero ang kabuoang gamutan kasama ng confinement, aabot ng milyon, Isabella? Milyon? Ang salitang yon parang isang higanteng pader na bumagsak sa kanya. Bilang isang server sa isang high-end bar sa Makati, ang kinikita niya sapat lamang para sa renta, pagkain at gamot ni Aki. Wala siyang ipon. Ang kanyang mga magulang sa probinsya umaasa rin sa kanyang padala dahil matanda at sakitin din ang kanyang ama. Naglalakad siya sa hallway ng ospital. Tila isang ligaw na kaluluwa. Hindi niya namalayan na napunta na siya sa private wing. Ang bahagi ng ospital kung saan ang mga kwarto ay parang hotel suites at ang mga pasyente ay ang mga mayayaman at makapangyarihan. Doon, sa gitna ng marangyang pasilyo, nakita niya ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng charcoal gray na suit na tila walang kagusot-gusot at may aura na nag-uutos ng respeto. Siya si Vincent Vedali, ang bilyonaryong madalas niyang makita sa mga business magazine at isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa. Alam ni Isabella kung sino to dahil madalas tong mag-VIP sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Bagaman hindi siya nito direktang napapansin noon. Nakatalikod si Vincent, tila may malalim na iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa sobrang desperasyon na wala ang takot ni Isabella, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng naghihingalong si Aki. Sir Vincent, tawag niya, halos magmakaawa. Tumingon ang lalaki, ang kanyang mga mata singlamig ng yelo at ang kanyang panga mahigpit na nakatikom. Isang malaopa na kagandahan, ngunit may nakatagong bagsik. Do I know you? Malamig nitong tanong.
Server po ako sa The Peak, yung bar na pinupuntahan ninyo? Nauutal na sabi ni Isabella. Lumapit siya, biglang lumuhod sa semento. Isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya sa buong buhay niya. Sir, parang awa niyo na ang anak ko. May cancer po siya at kailangan ko ng pera. Kahit ano pong trabaho gagawin ko. Paglilingkuran ko po kayo habang buhay basta iligtas niyo lamang ang anak ko. Napakunot ang noon ni Vincent. Tinitigan niya ang babaeng nasa paanan niya. Puno ng luha ang mukha nito. Gulo-gulo ang buhok pero may taglay na ganda na hindi kayang itago ng lusa. Biglang may pumasok na plano sa isip ni Vincent. Isang plano na lulutas ng sarili niyang problema. Anything you say? Tanong ni Vincent. Ang boses ay naging baritono at puno ng otoridad. Opo sir, kahit ano. Mabilis na sagot ni Isabella. Tumayo ka, utos nito. Nang makitayo si Isabella, lumapit si Vincent hanggang sa maramdaman ng babae ang init ng hininga nito. I have a problem. My wife, Clarice, is demanding a divorce that will cost me half of my empire. She thinks I'm cold and incapable of loving anyone else, and I need to prove her wrong. I need to make her jealous and so angry that she will realize she cannot just leave me without a fight. Huminto si Vincent. Tinitigan ng mga labi ni Isabella. I need a mistress, Isabella. Someone who will pretend to be the woman I am madly in love with. I will pay for all your son's medical bills. I will give you a house, and I will ensure your parents live comfortably. In exchange, you will be mine for 3 months. No questions, no backing out. Napasingap si Isabella. Mistress? Ang salitang iyon ay sumampal sa kanyang pagkatao. Pero sa isip niya nakita niya ang imahe ni Aki na unti-unting nawawalan ng hininga. Deal, matapang niyang sagot. Kahit ng puso niya ay parang sasabog na sa kaba. Hindi niya alam, ang patalim na kinapitan niya ay siyang magdadala sa kanya pabalik sa isang gabi na pilit niyang kinakalimutan. Ang gabi sa silid numero 808, 4 na taon nang nakakaraan at 1 linggo matapos ang usapan sa ospital, isang itim na Rolls Royce Ghost ang huminto sa tapat ng maliit at lumang apartment na inuupahan ni Isabella. Ang kinang ng sasakyan, tila isang malaking insulto sa masukal at maingay na eskinita ng kaling iyon. Ma'am Isabella, pinapasundo na po kayo ni Mr. Lee, saan na isang lalaking naka-uniforme. Si Mang Carding, ang personal driver ni Vincent. Bitbit ng isang maliit na maleta na naglalaman ng ilang piraso ng lumang damit at ang paboritong kumot ni Aki. Sumakay si Isabella habang umaandar ang sasakyan palayo sa pamilyar na ingay ng kanyang buhay. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi siya patungo sa isang bakasyon, patungo siya sa isang kasunduan na magbabago sa kanyang dangal. Dinala siya sa isang eksklusibong penthouse sa Bonifacio Global City. Pagpasok pa lamang niya, tila pumasok siya sa isang pahina ng architectural magazine. Ang mga dingding gawa sa salamin na nagpapakita ng buong ganda ng syudad. Ngunit sa gitna ng karangyaan nakatayo si Vincent Vedali. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa habang humihigop ng kape. That bag and those clothes. Panimula ni Vincent, ang boses ay puno ng pagpuna. Burn them. Hindi yan angkop sa babaeng magiging kamukha ng aking obsession. Pero Vincent? No pero, putol nito. Mula ngayon tatawagin mo akong Vincent ng may lambing at kailangan masanay ka sa mamahaling bagay dahil yan ang magiging protection mo sa matataas na dila ng mga tao sa paligid ko. Pinalibutan ni Isabella ng isang glam team. Sa loob ng 5 oras ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod lamang ay ginawang soft waves na may kulay na chest brown. Ang kanyang mga kuko nilinisan at ang kanyang mukha inayusan ng makeup na tila siya walang suot. Ngunit nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Nang isuot niya isang emerald green silk dress na hapit sa kanyang katawan, tila hindi niya nakilala ang babaeng nasa kanyang salamin. You look acceptable, wika ni Vincent nang pumasok ito sa dressing room. Ngunit may bahid ng gulat sa mga mata nito na mabilis din niyang itinago. Lumapit si Vincent sa kanya, masyadong malapit. Amoy na amoy ni Isabella ang pamilyar na musk at sandalwood na pabango nito.
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang bawat galaw ni Vincent, ang paraan ng pag-ayos ito ng kanyang kwelyo ay nagpapabalik sa kanya sa gabing iyon, 4 na taon nang nakakaraan. Ang dilim ng kwarto, ang init ng balat, ang mahinang ungol na isang lalaking hindi niya kilala. Bakit ka nanginginig? Bulong ni Vincent sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang batok. Naninibago lang po, bulong ni Vincent sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang batok. Pilit niyang pinatatatag ang boses. Dapat lang, dahil mamayang gabi, ipapakita kita sa aking asawa. She needs to see that I found someone who can make me smile even if it's just a lie. Ani Vincent bago to tumalikod. By the way, Isabella, ang iyong mga magulang, nagpadala ako ng pera para sa kanila. Sinabi ko sa kanila na napili ka para sa isang exclusive training sa abroad, kaya hindi ka muna makakauwi. Huwag mong sisirain ang kwentong yon. Naiwan si Isabella na nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Hawak niya isang gintong susi ng penthouse, isang gintong hawla. Niligtas ni Vincent ang anak niya, oo. Binigyan siya nito ng yaman. Pero sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya, mas lalo siyang nalulunod sa presensya ng lalaking ito. Paano kung sa gitna ng pagpapanggap, ang puso niya ang unang sumuko? Paano kung ang bilyonaryong ito ang siyang kumuha ng lahat sa kanya noon? At ngayon muli siyang sinusubok ng tadhana. Ang Crystal Ballroom ng Manila Diamond Hotel, puno ng mga nagkikinangang chandelier, at ang mga taong ang halaga ng suot ay kayang bumuhay ng isang maliit na baryo. Ngunit para kay Isabella, ang lugar na ito ay tila isang arena ng mga leon, at siya ang nakalang itapon sa gitna. Huwag kang bibitaw sa braso ko, bulong ni Vincent. Ramdam ni Isabella ang init ng balad ng lalaki na nakapatong sa kanyang kamay. Look at them, with chin up, Bella. You are with me, no one can touch you. Huminga na malalim si Isabella. Sa suot niyang emerald green silk dress, nagpistula siyang isang mamahaling hiyas. Nang pumasok sila sa bulwagan, tila huminto ang pagtugtog ng quartet. Ang mga bulungan parang hangin na mabilis na kumalat. Sino siya? Is that Vincent Lee's new flame? Poor Clarice. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Clarice de la Vie. Siya ang definisyon ng old money elegance. Suot ang isang puting terno na gawa na isang tanyag na designer, perpektong bawat hibla ng buhok, at ang mga mata tila talim na handang humiwa. Vincent. Malamig na bati ni Clarice nang makalapit sila. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Isabella sa simula. I didn't think you'd have the audacity to bring your staff to an event this prestigious. Ngumisi si Vincent. Isang ngising puno ng pang-uuyam. She's not staff, Clarice. She's the reason why I've been coming home late or not coming home at all. Meet Bella, the woman who finally understood what I needed. Dito na binaling ni Clarice ang kanyang paningin kay Isabella. Ang tingin nito ay mapanuri. Tila ay binibilang ang bawat butas ng kanyang balat. Bella, how quaint. Tell me dear, sang basurahan ka ba pinulot ni Vincent? O baka naman isa ka sa mga waitress na nakang-arap makaakit sa penthouse? Naramdaman ni Isabella ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit naalala niya ang mukha ni Aki sa ospital, ang batang umaasa sa kanya. Nilunok niya ang kanyang takot. Tiningnan ng diretso si Clarice. Hindi mahalaga kung saan ako galing, Mrs. Lee. Matapang na sagot ni Isabella. At gaya ng sabi ni Vincent, narito ako dahil ako nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na mukhang matagal niya nang hinahanap sa inyo. Bahagyang natigilan si Vincent sa sagot ni Isabella. Hindi niya inaasahan na may ganitong klase ng tapang ang babaeng nakiusap sa kanya sa ospital. Isang lihim na paghanga ang sumilay sa kanyang mga mata. Namula sa galit si Clarice. You little... Enough, putol ni Vincent. We are here to celebrate the charity gala, not to discuss my personal life. Clarice, kung gusto mo pang ituloy ang divorce, gawin mo. Pero huwag kang umasa na makukuha mo ang kalahati ng kumpanya ko dahil lang sa infidelity. I will fight you, and with Bella by my side, I've never been more motivated. Hinila na ni Vincent si Isabella patungo sa dance floor. Doon sa ilalim ng malambot na ilaw, kinuha ni Vincent ang kanyang kamay at bewang. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. You did well back there, bulong ni Vincent habang nagsisimula silang sumayaw.
I didn't know you had claws. Kailangan ko pong gawin yon para sa anak ko, sagot ni Isabella. Pilit na iniiwas ang tingin sa mga mata ni Vincent na tila hinihigop siya. Biglang humigpit ang hawak ni Vincent sa kanyang bewang. Sabi ko sa'yo, call me Vincent, at huwag kang titingin sa iba kapag kausap kita. Sa gitna ng pagsasayaw, isang pamilyar na kuryente ang muling dumaloy sa katawan ni Isabella. Ang bango ni Vincent, ang halo ng tabako at mamahaling pabango ay nagdala sa kanya pabalik sa gabing iyon sa room 808. Ang parehong hawak, ang parehong bigat ng presensya. Siya nga ba? Tanong ni Isabella sa sarili. Siya bang lalaki nagbigay sa akin ng pinakamalaking pagkakamali at pinakamalaking biyaya sa buhay ko? Hindi niya alam si Vincent din ay naguguluhan. Ang balat ni Isabella, tila isang puzzle piece na eksaktong tumatama sa alaala ng isang babaeng minsan niyang nakasama sa isang gabing puno ng kalasingan. Isang babaeng ang akala niya ay regalo lamang ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya malimot-limot sa loob ng 4 na taon. Ang tensyon sa charity gala ay biglang naputol nang maramdaman ni Isabella ang pagyanig ng kanyang clutch bag, ang kanyang cellphone. Mabilis siyang humingi ng pamanhin kay Vincent. Nagtungo sa isang mas tahimik na balkon sa gilid ng ballroom. Hello, nurse? Ano pong nangyari kay Aki? Hingal na tanong ni Isabella. Ang kanyang puso tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Ma'am Isabella, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Nagkaroon po ng internal bleeding si Aki at kailangan ng agarang blood transfusion. Ubos na po ang stock ng AB negative sa blood bank namin at maging sa mga kalapit na ospital. Rare po ang blood type ng anak ninyo, ma'am. Nabitawan ni Isabella ang kanyang bag. AB negative. Ang pinaka-rare na blood type sa mundo at alam niya kung sino ang meron nito. Pagbalik niya sa ballroom, namumutla siya at nanginginig. Nakita siya ni Vincent na kaagad lumapit at kinawayan siya sa magkabilang balikat. Bella, what happened? Mukha kang nakakita ng multo. Vincent, ang anak ko, kailangan niya ng dugo. AB negative. Halos pabulong na nasabi ni Isabella. Ang mga mata puno ng pagsusumamo. Wala silang mahanap na donor. Mamamatay ang anak ko kung hindi siya masasalinan ngayon din. Hindi na nag-atubili pa si Vincent. Ang aroganteng maskara nito biglang natanggal. Let's go. I have that blood type. Ano? Gulat na tanong ni Isabella. Kahit na alam niya na ang totoo sa kanyang loob. I said let's go. I'm AB negative, Bella. I will give him whatever he needs. Madaing sabi ni Vincent bago siya hinila palabas ng ballroom. Hindi na pinansin ng mga mata na nakatingin sa kanila, maging ang mga nagtatakang mukha ng asawang si Clarice. Sa loob ng sasakyan, mabilis ang pagpapatakbo ni Vincent habang nagmamaneho. Napansin niya ang tahimik na pag-iyak ni Isabella sa tabi niya. Isang bagay sa loob ni Vincent ang tila kumurot, isang protektibong instinkto na hindi niya naramdaman kahit kanino, kahit kay Clarice. Pagdating sa ospital, mabilis na isinailalim si Vincent sa screening. Habang nakahiga siya sa donor's chair at kinukunan ng dugo, nakatingin siya sa glass window ng ICU kung saan nakahiga ang maliit na si Aki. Ang bata ay may tubong nakakabit pero ang mukha nito, ang hugis ng panga, ang kurba ng labi. He looks like a fighter. Puna ni Vincent habang ang kanyang dugo ay unti-unting dumadaloy sa blood bag. Kamukha niya ang ama niya. Mahinang sagot ni Isabella na nakatayo sa tabi niya. Hindi mapigilan ang panginginig ng boses. Tiningnan niya ng malalim si Vincent. Nasaan ang ama niya, Bella? Bakit niya hinahayaan na mag-isa ka sa ganito? Yumuko si Isabella. Hindi niya alam na may anak siya. Akala niya ay isa lamang akong pagkakamali sa isang gabi na gusto niyang kalimutan. Kumunot ang noon ni Vincent. May kung anong pamilyar sa kwento ni Isabella, 4 na taon ang nakakaraan. Pagkatapos ng kanyang stag party, bago ang kasal ni Clarice, na isang arranged marriage lamang naman, nagising siya sa isang hotel room na may kasamang babae. Akala niya regalo to ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil sa dilim at kalasingan, pero hindi niya malilimutan ang bango nito, ang paraan ng pagkakakapit nito sa kanya. Wait, bulong ni Vincent sa sarili. Anong petsa pinanganak si Aki?
Bago pa makasagot si Isabella, lumabas ang doktor. Mr. Lee, Miss Isabella, stable na po ang bata? Himala pong nag-match kaagad ang dugo ninyo, Mr. Lee. Para magkadugo talaga kayo sa sobrang bilis lamang ng pagtanggap ng katawan ng bata? Nagkatinginan sina Vincent at Isabella. Sa mga mata ni Vincent, naroon na nagsisimulang pagdududa at pagkalito. Kay Isabella naman, naroon ang takot na baka mabunyag na ang lihim niya bago pa siya maging handa. Lumapit si Vincent kay Isabella pagkatapos ng procedure. Inawakan niya ito sa braso, bilang hindi isang boss, kundi bilang isang lalaki na naghahanap ng sagot. Bella, magtapat ka nga sa akin. Anong hotel ka nagtatrabaho? 4 na taon nang nakakaraan. Napahinto ang mundo ni Isabella. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagpapanggap? Ang katahimikan sa loob ng pribadong hallway ng ospital tila sumasakal kay Isabella. Pagkatapos ng matagumpay na blood transfusion, nanatili si Vincent sa tabi niya. Hindi ito umaalis kahit ilang beses na itong tinatawagan ng kanyang sekretarya at ng kanyang asawa. Ang bilyonaryong kilala sa pagiging laging nagmamadali, tina nakahanap ng dahilan para huminto ang mundo. Bella, tinatanong kita, ulit ni Vincent. Ang boses nito ay kalmado pero may otoridad na hindi po pwedeng baliwalain. Sabi mo 4 na taon na nakakaraan. Nagtatrabaho ka bilang server. Saang hotel yon? Napahigpit ang hawak ni Isabella ng kanyang emerald dress. Ang telang seda ay tila naging kasing bigat ng bakal. Sa Grand Heritage Hotel po, Vincent. Pero anong kinalaman nun sa nangyari ngayon? Naramdaman ni Vincent na isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Grand Heritage Hotel. Doon ginanap ang kanyang bachelor party. Doon siya natulog sa room 808. Doon niya naranasan na isang gabing hanggang ngayon ay bumubulabog sa kanyang isipan. Isang gabi na hindi niya makumpirma kung anumang gabi na kasama niya si Clarice. Ang room number na naka-assign sa iyo nung gabing iyon. Tanong muli ni Vincent. Unti-unti lumalapit sa kanya hanggang sa naramdaman ni Isabella ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Hindi ko na matandaan. Marami kaming sineserbisyuhan noon, pagsisinungaling ni Isabella, bagaman ang kanyang mga mata, nagsisimula ng mangilid ang luha. Hinawakan ni Vincent ang baba ni Isabella, sa pilitan tong tiningala sa kanya. You're lying. I can see it in your eyes. Ang mga matang yan nung hinalikan kita sa dance floor kanina, naramdaman ko ang parehong panginginig na naramdaman ko 4 na taon nang nakakaraan sa dilim. Bella, magsasabi ka ng totoo? O ako mismong maghahalongkay ng record mo? Di nakasagot si Isabella. Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang nurse, bitbit ang ilang gamit ni Aki. Ma'am Isabella, kailangan niyo lang pong pirmahan ng consent form para sa susunod na laboratory test ni Aki. At sir, baling naman ng nurse kay Vincent. Maraming salamat po sa dugo ninyo. Napansin po namin sa chart, parehong-pareho po ang markers ninyo ni Aki. Bihira po ang ganitong match sa hindi magkadugo. Ang mga salita ng nurse ay parang bomba na sumabog sa pandinig ni Vincent. Markers, match, AB negative. Tinitigan ni Vincent ang bata sa loob ng salamin. Ang hugis ng ilong ni Aki ay copy ng sariling ilong ng bata pa siya, ayon sa mga lumang larawan na itinatago ng kanyang ina. Ang galit at pagdududa sa kanyang puso ay napalitan ng isang nakakalitong emosyon, pag-asa. Vincent, kailangan ko nang bumalik sa loob. Pag-iwas ni Isabella, pilit na kumakawala sa hawak nito. Hindi ka aalis, sabi ni Vincent. Ang boses ay punong-puno ng determinasyon. Magpapanggap tayong mag-mistress sa harap ni Clarice dahil kailangan ko siya para sa kumpanya. Pero sa loob ng penthouse na ito, hahanapin ko ang katotohanan. Samantala, sa kabilang panig naman ng lungsod, hindi mapakali si Clarice. Hawak niya ang isang baso ng wine habang nakatingin sa mga litrato ni Isabella na kinuha ng kanyang private investigator. Marie Isabella Faliorina, isang hamak na server, may anak na may sakit. Basa ni Clarice sa report. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. You think you can just enter my husband's life and take what's mine? Let's see how Vincent reacts when he finds out his precious mistress is nothing but a gold digger.
who used the sick child to get his attention. Ngunit merong isang bagay na nakapukaw sa atensyon ni Clarice sa report, ang petsa ng kapanganakan ni Aki. Mabilis siyang nag-compute sa kanyang isipan. Ang mukha ni Clarice ay biglang namutla. Hindi maaari, bulong niya. If this child is Vincent's, then my hold on the Lee group is over. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isip ni Clarice. Kung kailangan burahin ng bata ng ina nito para manatili siya sa pwesto, gagawin niya. Sa loob ng ospital, habang nakaantabay si Isabela kay Aki, pumasok si Vincent talang isang basket ng prutas at mga bagong laruan. Umupo sa tabi ni Isabela sa unang pagkakataon. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga nang walang halong pag-arte. He will get better, Isabela, sabi ni Vincent. Ang boses ay malambot, puno ng pangako. At kapag nangyari yun, wala nang makakasakit sa inyo, kahit ang nakaraan. Tumingin si Isabela kay Vincent. Sa likod ng aroganteng bilyonaryo nakikita na niya ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Pero paano kung ang katotohanan ang mismong wasak sa kanila? Ang mga sumunod na araw parang isang pelikula para kay Isabela. Sa umaga, kailangan niyang gampanan ng papel na isang sophisticadang mistress sa tabi ni Vincent. Dadalhin siya nito sa mga business luncheon, bibilhan ng mga alahas na mas mahal pa sa kanyang buhay at papalakpakan ng madla habang nakahawak sa kanyang bewang. Ngunit sa gabi ang penthouse ay nagiging tahimik na saksi sa kanilang mga nakaw na tingin at hindi may paliwanag na tensyon. Gayunman, di nakakalimutan ni Vincent ang mga pahiwatig na nakita niya sa ospital. Ang mga markers na binanggit ng nurse, tila isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Isang hapon, habang si Isabela ay abala sa pakikipag-usap sa doktor ni Aki sa kabilang kwarto, pumasok si Vincent sa silid ng bata. Tulog si Aki dahil sa epekto ng gamot. Lumapit si Vincent sa kama, ang kanyang puso tumitibok ng mabilis. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan kahit sa pagsasara ng bilyong halaga ng mga deal. Aki, bulong niya. Hinaplos ang manipis na buhok ng bata. Sa bawat haplos, lalong lumalakas ang sigaw ng kanyang dugo. Anak ko ba ito? Dahan-dahan, kumuha si Vincent na isang maliit na plastic sachet mula sa kanyang bulsa. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ni Aki na iniwan sa unan. Matapos iyon, kumuha rin siya ng isang hibla mula sa sarili niyang buhok. Sir Vincent, ano pong ginagawa ninyo? Halos mapatalon si Vincent sa gulat nang pumasok si Isabela. Mabilis niyang tinago ang sachet sa kanyang bulsa, tumayo ng tuwid. Binalik ang kanyang aroganteng maskara. Checking on him, maikling sagot ni Vincent. Gusto ko lang siguraduhin na hindi nasasayang ang perang binabayad ko sa ospital na to. Napayo ko si Isabela. Salamat Vincent. Kahit alam kong acting lang lahat, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Don't thank me yet, Bella, sabi ni Vincent habang naglalakad papalabas. The game is just getting started. Paglabas ni Vincent, agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan. Dr. Santos, I'm sending a sample for a DNA test. I want a result in 24 hours, private and confidential. Kahit ang asawa ko hindi dapat na malaman ito. Ngunit hindi alam ni Vincent ang bawat galaw niya binabantayan. Sa loob ng isang itim na sasakyan, sa parking lot ng ospital nakaupo si Clarice habang tinitingnan ang kuha ng kanyang spy camera sa loob ng kwarto ni Aki. So, you're doing a DNA test, Vincent? Mapait na tawa ni Clarice. You really suspect that brat is yours. Kinuha ni Clarice ang kanyang phone at may tinawagan. Prepare the papers at yung sinasabi kong aksidente sa ospital. Gawin nyo na. Hindi po pwedeng mabuhay ang batang yan kung siya magiging hadlang sa mana ko. Kinabukasan, habang nasa penthouse si Isabela, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang padala. Isang brown envelope. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Naglalaman ng mga litrato niya nung gabing pumasok siya sa room 808 ng Grand Heritage Hotel. Malabo ang kuha, pero kitang-kitang kanyang mukha habang lumalabas ng kwarto kinabukasan. Magulo ang buhok at umiiyak. May kasama rin to na sulat. Isang hamak na bayarang babae.
Akala mo ba hindi ko malalaman? Layuan mo si Vincent bago ko ipakita ang larawang ito sa mga magulang mo sa probinsya at sa buong mundo. Isang tawag ko lang, hihinto ang makina na bumubuhay sa anak mo. Nabitawan ni Isabela ang mga larawan. Ang kanyang sekreto, unti-unti nang bumabalik para sakalin siya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bumukas ang pinto, pumasok si Vincent. Hawak nito ang isa pang envelope. Isang puting envelope mula sa diagnostic clinic. Ang mukha ni Vincent hindi mabasa. Galit ba siya, masaya o gulat? Vincent, tawag ni Isabela. Nanginginig ang boses habang sinusubukan na itago ang mga larawan ni Clarice. Bella, seryosong tawag ni Vincent. Itinapon niya ang DNA result sa ibabaw ng mesa. 4 na taon na ang nakakaraan sa room 808. Bakit hindi mo naman sinabi na ikaw ang babaeng yon? Bakit hindi mo sinabing may nabuo sa gabing akala ko ay regalo lamang? Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang katotohanan ay narito na. 99.9% probability of paternity. Pagbasa ni Vincent sa resulta, ang kanyang boses ay pumiyok sa halo-halong emosyon. Aki is my son, isn't he? Anak ko ang batang naghihingalo sa ospital at hinayaan mong bayaran kita para magpanggap na mistress. Ang hangin sa loob ng penthouse tila naging kasing bigat ng tingga. Ang papel na naglalaman ng DNA result dahan-dahan na lumapag sa sahig. Ngunit ang epekto nito'y parang isang malakas sa sampal sa pagkatao ni Isabela. 99.9% probability of paternity. Ulit ni Vincent. Ang boses niya gumaralgal. 4 na taon, Isabela. 4 na taon kong hinanap ang babaeng nasa kwartong yon dahil hindi ako makapaniwalang regalo lamang siya. At sa loob ng 4 na taon na yon, mag-isa mong itinaguyod ang anak ko. Hinayaan mong mag-agaw buhay ang dugot laman ko habang ako nagpapakasasa sa yaman? Napahagulhol na si Isabela. Napaluhod siya sa harap ni Vincent, hindi na bilang isang mistress, kundi bilang isang inang sawi. Natakot ako, Vincent. Isang hamak na server lamang ako, bilyonaryo ka. Nung nalaman kong buntis ako, bumalik ako sa hotel. Pero narinig ko mga kaibigan mo, pinagtatawanan ng regalong binigay nila sa'yo. Akala ko lalaroin mo lamang ako. Ayokong lumaki ang anak ko na itinatangi ng ama niya. Mabilis na lumapit pa si Vincent, hinawakan na magkabilang balikat ni Isabela. Sa halip na itulak ito, marahas niya itong iniharap sa kanya. Itatangi? Isabela, si Aki ang tanging bagay na totoo sa buhay ko ngayon. Look at me. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang galit ni Vincent, unti-unting napapalitan ng matinding pagsisisi. Kaya ba AB negative din siya? Kaya ba unang beses kitang nakita sa bar, parang gusto kitang protektahan kahit hindi kita kilala? Ngunit bago sila makapag-usap ng mas malalim, biglang tumunog ang telepono ni Vincent. Ito ang head of security ng ospital. Sir Vincent, may emergency po. May nagpanggap na maintenance staff at sinusubukan na i-unplug ang ventilator ni Master Aki. Nahuli po namin pero nagkagulo po sa ward. Ano? Sigaw ni Vincent. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing dilim ng gabi. I-lockdown ang buong floor. Walang lalabas o papasok. I'm coming. Mabilis na hinila ni Vincent si Isabela. We have to go. Someone is trying to kill our son. Sa loob ng sasakyan, hindi tumitigil ang panginig ni Isabela. Naalala niya ang banta ni Clarice sa brown envelope. Si Clarice, Vincent, si Clarice ang may gawa nito. Pinadala niya ako ng mga litrato ko ng gabing yon. Alam na niyang anak mo si Aki. Napahampas si Vincent sa steering wheel. Damn it! I knew she was greedy but I didn't think that she'd be a murderer. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mga armadong guards ni Vincent. Sa loob ng ICU, nakita nila si Aki, pinalilibutan pa ng mga doktor. Ligtas ang bata, ngunit kitang-kita ang takot sa mga mata nito. Mama, mahinang tawag ni Aki. Tumakbo si Isabela at nilayag ang anak. Nandito na si Mama. Hindi ka naiiwan ni Mama? Lumapit si Vincent sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi na boss o sir ang tingin niya sa bata. Ito na ang kanyang anak. Inawakan niya ang maliit na kamay ni Aki at tinalikan ito. I'm here, son. Dad is here. Hindi ka na masasaktan ng kahit na sino.
Lumingon si Vincent sa kanyang chief security. Hanapin niyo si Clarice. I don't care where she's hiding. At ihanda ang lahat na ebidensya ng tangkang pagpatay. I will not just divorce her. I will destroy her. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw kay Isabela. Ang kontrata nila ni Vincent ay tapos na. Wala nang pagpapanggap. Pero ang totoong laban para sa kanilang pamilya nagsisimula pa lamang. Sa labas ng bintana, ang mga magulang ni Isabela ay kararating lang din mula sa probinsya. Matapos silang ipasundo ni Vincent ng palihim, ang lahat ng tauhan sa entablado ay kumpleto na para sa huling pagtutuos. Matapos masigurong kaligtasan ni Aki sa ospital sa ilalim ng bantay saradong seguridad, di na nakapaghintay pa si Vincent. Ang kanyang galit ay parang bulkan na sasabog. Pinarurot niya ang kanyang sasakyan papunta sa mansyon sa dati nilang pinagsasaluhan ni Clarice. Ang mansyong naging saksi sa isang malamig at walang pag-ibig na pagsasama. Isabela, mananatili ka rito sa ospital. Kasama ng mga magulang mo, utos ni Vincent bago umalis. Aayusin ko to. Tatapusin ko ang lahat ng to. Pagdating sa mansyon, si Ipa ang nagbukas sa malaking pinto. Clarice, lumabas ka? Sigaw ni Vincent na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Natagpuan niya si Clarice sa library, nakaupo ng prente habang humihigop ng mamahaling wine. Ngunit sa tabi nito, sa ibabaw ng mesa ay isang kargadong baril. Ang kanyang mga mata puno ng kabaliwan. You found out, didn't you? Bungad ni Clarice, ang boses ay matabang. Mas mabilis ka kaysa sa inaakala ko, Vincent. O sadyang napakalakas lang ng tawag ng dugo ng bastardo mong anak. How dare you? Lundag ni Vincent, ngunit bago siya makalapit, mabilis na hinablot ni Clarice ang baril at itinutok ito sa kanya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Clarice. 4 na taon, Vincent. 4 na taon ako nagtiis sa pagiging malamig mo. I gave you my youth, my status, and my family's connections, tapos malalaman ko na kaya mo pala maging mapagmahal. Pero sa isang hamak na waitress, sa isang babaeng binuntis mo lang, sa isang gabi ng kalasingan. Hindi mo kailanman ako ang pag-ibig ko dahil wala kang puso, Clarice. Sinubukan mong patayin na isang batang walang laban? Maliing sagot ni Vincent. Unti-unting humahakbang papalapit kahit may banta ng barel. Dahil ang batang yon ang kukuha ng lahat, halinghing ni Clarice. Kapag nalaman ng board na may anak ka sa labas, mawawala ang kontrol ko sa kumpanya kapag nag-divorce tayo. Hindi ko hahayang mapunta ang yaman ko sa isang batang mahirap. Sa isang iglap, sumalakay si Vincent para agawin ang baril. Napuno ng ingay ng pagpupumiglas ang silid. Sa gitna ng kanilang pangbubuno, isang putok ang umalingaw-ngaw. Bang! Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Naramdaman niya ang mainit na likido sa kanyang kamay, ngunit hindi siyang tinamaan. Ang bala, tumama sa braso ni Clarice, ngunit sa kabila ng sugat, tila wala nang nararamdamang sakit ang babae. Gamit ang kanyang kabilang kamay, kinuha ni Clarice ang isang bubog mula sa nabasag na bote ng wine at itinarak ito sa balikat ni Vincent. Napadaing si Vincent, ngunit hindi siya bumitaw. Gamit ang kanyang natitirang lakas, binuhat niya si Clarice at marahas na isinandal sa pader. You are insane, Clarice. Papatayin mo ko? Sige. Pero sisiguraduhin kong sa impyerno ang diretsyo mo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga polis kasamang chief security ni Vincent. Ibagsak ang baril? Sigaw ng mga otoridad. Binitawan ni Clarice ang baril. Tumatawa ng hysterical habang ang dugo mula sa kanyang braso ay tumutulo sa mamahaling carpet. Huli na, Vincent. Huli na. Kahit makulong ako habang buhay mong maaalala na ang dugong nananalitay sa anak mo ay galing sa isang gabi ng pagkakamali, hindi mo siya mabubuo dahil wasak ka na. Dinala na ng mga pulis si Clarice na patuloy ang pag-atungal at ang pagtawa. Napaupo si Vincent sa sahig, hawak ang kanyang sugatang balikat. Hingal na hingal siya. Sa kanyang suit ay puno ng sariling dugo. Dugo ng babaeng naging bangungot ng kanyang buhay. Sa gitna ng hapdi, kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan si Isabela. Bella, mahinang sambit niya. Vincent? Diyos ko, ano nangyari? Nakarinig ako ng balita tungkol sa mansyon? Nag-aalalang boses ni Isabela mula sa kabilang linya. Tapos na, Bella. Wala na siya. Wala nang mananakit pa sa inyo ni Aki.
Sabi ni Vincent habang tumutulong isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Pakiusap, sabihin mo kay Aki na ang daddy niya ay darating na. Uuwi na ako sa inyo. Naging maayos nga ang operasyon ni Vincent sa kanyang balikat. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang pagkakasaksak ni Clarice. Habang nagpapagaling sa parehong ospital kung nasan si Aki, naging mas malapit ang loob ni Vincent sa mga magulang ni Isabela, sina Mang Teodoro at Aling Rosa. Salamat po sa pagtanggap sa akin, kahit na alam na ninyo na kung ano ang nangyari sa anak ninyo noon. Wika ni Vincent isang hapon habang nakaupo sa garden ng ospital kasama ang matatanda. Nagkatinginan sina Mang Teodoro at Aling Rosa. May dumaang kaba sa mga mata ng matanda dahil hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ni Vincent bilang isang businessman. Iho, may gusto sana kaming ipagtapat sa iyo. Simula ni Mang Teodoro. Noong gabi na mangyari ang enkwentro ninyo ni Isabela sa hotel, 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi lang basta aksidente ang pagpunta ni Isabela sa kwarto mo. Kumunot ang noo ni Vincent. Ano ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Iho, ang tatay mo, si Mr. Victor Lee. Bago siya pumanaw, siya ang lihim na tumutulong sa amin sa probinsya. Ang tatay mo at ang tatay ni Isabela magkababata at matalik na magkaibigan. Pero nagkahiwalay sila dahil sa isang trahedya sa negosyong kinasangkutan ng pamilya ni Clarice. Nagulat si Vincent. Alam niya na may mga lihim ang kanyang ama, pero hindi niya akalain na konektado ito kay Isabela. Ang totoo niyan, ang tatay mo ay nagplano na magkita kay ni Isabela sa hotel na yon bago siya mamatay, pagpapatuloy ni Mang Teodoro. Alam niya ang ugali ni Clarice at alam niya hindi magiging masaya sa fixed marriage na yon. Ibinigay niya ang keycard ng room 808 kay Isabela sa pamamagitan ng isang abogado na ang sabi, regalo para sa aming pamilya ang gabing iyon sa hotel. Ang akala ni Isabela trabaho ang ipinunta niya doon, pero ang totoo, gusto ng tatay mo na makilala mong babaeng dapat ay para sa'yo talaga. Napanganga si Vincent. Ang gabing akala niya ay bunga ng kalasingan at pagkakamali ng kanyang mga kaibigan ay isa palang huling hiling ng kanyang pumanaw na ama. Ang maling silid ay ang tamang silid pala na inilaan para sa kanya. Ngunit ang twist ay hindi doon nagtatapos. At may isa pa, Vincent. Sabi ni Aling Rosa habang nilalabas sa isang luma at kupas sa dokumento. Hindi lang basta magkaibigan ang mga tatay ninyo. Ang lupang kinatitirikan ng main building ng Lee Group, nakapangalan yan sa tatay ni Isabela. Pinangako ng tatay mo na kapag dumating ang panahon na magkaroon kayo ng tagapagmana, ang kalahati ng kumpanya otomatikong mapupunta sa anak ninyo. Tila tumigil ang mundo ni Vincent. Kaya pala gano'n na lang karespirado si Clarice na patayin si Aki. Hindi lang to dahil sa selos. Alam ni Clarice ang tungkol sa kasunduang ito. Alam ni Clarice na sa oras lumitaw ang isang anak ni Vincent sa ibang babae, mawawalan siya ng karapatan sa yaman ng mga Lee dahil ang tunay na may-ari ng lupa ay ang pamilya ni Isabela. Ibig sabihin, bulong ni Vincent. Ibig sabihin, Isabela, at si Aki ang tunay na may-ari ng kumpanyang pinamumunuan ngayon, Vincent. Pagtatapos ni Mang Teodoro. Sa gitna ng revelasyong ito, dumating si Isabela na karga si Aki na sa wakas ay pinayagan ng lumabas ng ICU. Gumiti ang dalaga, hindi alam ang bigat ng katotohanan na katutuklas lamang ni Vincent. Vincent, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Isabela. Tumayo si Vincent kahit kumikirot ang kanyang balikat. Lumapit siya kay Isabela at kinuha si Aki. Niyakap niya ang mag-ina ng napakahigpit. Wala, Bella. Bulong niya habang may luhang pumatak sa kanyang mata. Iniisip ko lang na kahit gaano man kalayong ikutin natin sa huli, sa iyo at sa anak pa rin pala ako babagsak. You are not my mistress, Bella. You are my queen. Ever since that night in room 808. Ngunit sa malayo, isang itim na sasakyan na nakamasid. Si Clarice ay nakatakas habang inigliligpit ng kulungan. Ang tadhana ay muling may baraha para ilabas. Sa loob na isang linggo, ang VIP wing ng ospital naging pansamantalang tahanan ni Vincent at Isabela. Bagaman ligtas na si Aki mula sa isang kritikal na kondisyon. Nanatili ang bata sa ilalim ng obserbasyon, dito sa gitna ng amoy gamot ng puting dingding. Nagsimulang gumuho ang mga pader na
Itinayo ni Vincent at Isabella sa paligid ng kanilang mga puso. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aki, lumabas si Isabella sa terrace ng kwarto para lumanghap ng sariwang hangin. Sumunod si Vincent, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. "Hindi ka pa rin ba makatulog?" tanong ni Vincent. Ang boses ay malambot, malayo sa aroganteng bilyonaryo na nakilala ni Isabella sa bar. "Iniisip ko lang kung panaginip lang ba ang lahat ng to," sagot ni Isabella habang tinatanggap ang kape. "Isang buwan lang nakararaan, namomroblema ako sa pambayad ng kuryente. Ngayon ang ama ng anak ko ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa." Tumabi si Vincent sa kanya. Ang kanilang mga balikat magkadikit. "Alam mo, nung gabing yon sa room 808, hindi ako nakatulog pag alis mo. Pakiramdam ko ninakawan ako ng isang bagay na hindi ko pa naman pagmamayari. Hinanap kita, Isabella, pero dahil sa gulo ng buhay ko noon at sa pressure ng tatay ko, napakasalan si Clarice na walan ako ng direksyon." Tumingin si Isabella sa kanya. "Bakit mo hinayaan ng tatay mo na kontrolin ang buhay mo?" "Dahil akala ko yun ang tama. Akala ko ang pag-ibig ay isang business deal lang." Mapait ng ngiti ni Vincent. "Pero nang makita kita sa bar, bago pa kita i-hire bilang mistress, may kung ano na sa loob ko na nagsasabing ikaw na yon. I did not recognize your face immediately, but my heart recognized your presence." Dahan-dahang hinawakan ni Vincent ang kamay ni Isabella. "Sa pagkakataong to, hindi to para sa camera o para pagselosan si Clarice. Ito ay totoo. Gusto kitang kilalanin, Isabella, hindi bilang ina ni Aki, kundi bilang ang babaeng si Isabella. Ano ang mga pangarap mo bago ka naging server? Anong paborito mong kulay? Bakit ka umiiyak kapag nakakarinig ng lumang kanta?" Sa gabing yon, nagkwentuhan sila. Nalaman ni Vincent na mahusay palang magpinta si Isabella, pero tinigil niya ito para magtrabaho. Nalaman naman ni Isabella na sa kabila ng yaman ni Vincent, nangungulila ito sa tunay na pamilya dahil lumaki siyang kontrolado ng korporasyon. Ngunit sa labas ng kanilang payapang mundo, ang panganib ay unti-unti nang gumagapang. Sa isang tagong warehouse sa labas ng syudad, nakatayo si Clarice, kasama ng 3 lalaking armado. Ang kanyang mukha ay may malaking gasgas mula sa nakarang engkwentro at ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit. "Nakalabas na ako, Vincent," bulong ni Clarice habang tinitingnan ang blueprint ng ospital. "Akala niyo ba tapos na? Akala niyo ba hahayaan ko kayong maging masaya habang ako'y tinatratong parang kriminal?" Isang lalaki ang lumapit sa kanya. "Ma'am, handa ng mga tauhan. Sa oras ilipat ang bata sa regular room bukas, doon tayo sa salakay. Siguraduhin niyo na walang matitirang buhay," utos ni Clarice. Gusto ko na makita ni Vincent kung paano mawawala ang lahat sa kanya bago ko siya tuluyang tapusin. Balik sa ospital. Nagising si Aki at nakita ang kanyang mama at si Vincent na magkahawak ang kamay habang nakasandal sa sofa. "Mama, Daddy," mahinang tawag ng bata. Sabay na napabalikwas ang dalawa. Lumapit sila sa kama ni Aki. "Yes, baby. May masakit pa sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Isabella. "Wala po. Gusto ko lang pong sabihin na happy po ako kasi nandito kayong dalawa." Nakangiting sabi ni Aki. Hinalikan ni Vincent ang noo ng bata. "Hinding-hindi na kami aalis, Aki. Pinapangako ko yan." Ngunit sa sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw sa buong floor. Ang emergency red lights ay nagsimulang umikot. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa basement ng ospital. "Nandito na sila," bulong ni Vincent. Mabilis na kinukuha ang kanyang baril mula sa ilalim ng sofa. "Isabella, kargahin mo si Aki. Pumasok kayo sa banyo at ilak ang pinto. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Ang amoy ng pulbura at ang makapal na usok mula sa sumabog na pinto ay tila sumasakal sa loob ng silid ni Aki. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Isabella at ang hagulhol ng takot ng kanyang anak. "Katapusan niyo na?" sigaw ni Clarice. Ang boses ay parang galing lamang sa hukay. Itinutok niya ang baril, hindi kay Vincent kung hindi sa direksyon ni Isabel at Aki. Sa isang iglap, bago pa man mahila ni Clarice ang gatilyo, isang anino na ang mabilis na humarang. Isang matinding putok ang bumasag sa katahimikan. "Nanay!" hiyaw ni Isabella.
Hindi si Aki ang tinamaan, si Aling Rosa ang sumulo ng balang nakalaan para sa kanyang apo. Ang matanda ay tumama sa sahig. Ang puting damit nito ay mabilis na nabahiran ng matingkad na bula. "Rosa!" Hiyaw ni Mang Teodoro na noon ay kapapasok lamang din sa silid. Mabilis niyang kinuwang kanyang luma, ngunit maaasahang baril at nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Clarice habang pinoprotektahan ng kanyang asawa. Si Vincent at tila naging isang leon sa galit ay hindi na inalala ang sariling kaligtasan. Sumugod siya sa direksyon ni Clarice. Sa kabila ng putok ng baril, nahablot ni Vincent ang braso ni Clarice at marahas itong ibinalibag sa pader. Isang malakas sa tunog ng pagkabali ng buto ang narinig ng tumamang balikat ni Clarice sa semento. "Wala kang kwentang tao, pati matanda at bata papatayin mo?" Sigaw ni Vincent habang sinasakal si Clarice. "Dapat sa'yo mabulok sa impyerno." "Patayin mo na ako, Vincent, para habang buhay ka magkaroon ng lamad," tawa ni Clarice. Kahit na nagsisimula ng magkulay asul ang kanyang mukha dahil sa kakulangan ng hangin. "Hindi kita papatayin. Masyadong madali yon para sa'yo," bulong ni Vincent bago siya pinalibutan ng kanyang mga bodyguards at mga pulis na sa wakas ay nakapasok na sa lockdown floor. Mabilis binitawan ni Vincent si Clarice at lumapit sa nagkakagulong pamilya sa kabilang sulok. Si Isabela ay nakaluhod na sa tabi ng kanyang ina. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang sariling mga kamay. "Nanay, wag po. Wag po kayong pipikit. Nanay, tingnan ninyo si Aki. At kailangan niyo po kaming makitang ikasal ni Vincent," hagulhol ni Isabela. Ang kanyang mga kamay puno ng dugo ng kanyang ina. "Anak," mahinang bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. "Ang apo ko. Iligtas ninyo ang apo ko?" "Ligtas po si Aki." "Pakiusap, lumaban ka," sabi ni Mang Teodoro. Ang mga mata ng matandang lalaki puno ng luhang hindi mailabas-labas dahil sa takot. Mabilis na dumating ang emergency ng medical team ng ospital. Dahil nasa loob na sila ng posibilidad, mabilis na inaisampa sa stretcher si Aling Rosa. Ang eksena sa hallway punong-puno ng drama. Si Isabela na tumatakbo sa tabi ng stretcher habang hawak ang kamay ng ina. Si Vincent nakarga si Aki at umaalalay kay Mang Teodoro at ang tunog ng code blue na umaalingaw sa buong ospital. "Prepare the OR. GSW on the upper chest. Possible lung collapse," sigaw ng head doctor. Sa tapat ng pintuan ng operating room, napahinto ang lahat. Doon lamang bumigay si Isabela. Napaupo siya sa sahig, humihikbi at hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling damit. Lumapit si Vincent, niyakap ang sarili ng mahigpit. "She is a fighter, Isabela. Gaya mo, gaya ni Aki. Hindi niya tayo iiwan." "Dapat ako yon, Vincent. Dapat ako yung nabaril," hikbi ni Isabela. "Huwag mong sabihin yan," mariing sabi ni Vincent. "Ang sakripisyo ng nanay mo ang nagliligtas sa pamilyang to. Ngayon, kailangan nating maging matatag para sa kanya." Lumipas ang 5 oras na tila 5 taon. Sa wakas, lumabas ang doktor. Stable na po siya. Mapalad dahil hindi direktang tinamaan ng puso, pero kailangan niya ng masusing pag-aalaga dahil sa kanyang edad. "She is a miracle, ma'am." Isang kolektibong buntong hininga ang namayani. Si Mang Teodoro na pasandal sa pader, nagdasal ng pasasalamat. Si Isabela naman napasubsob sa dibdib ni Vincent, umiiyak dahil sa matinding kaginhawaan. Sa gabing iyon, habang bantay saradong ospital ng mga tauhan ni Vincent, isang panata ang binuo ng bilyonaryo sa kanyang sarili. Hindi lang perang ibibigay niya sa pamilyang to, ibibigay niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang proteksyon at ang lahat ng kanyang pag-ibig. Wala nang for hire, wala nang kontrata. Ang lahat ay totoo na. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos sa madugong gabi sa ospital. Maayos na ang lagay ni Aling Rosa at nakabalik na sila sa probinsya para doon magpagaling. Sa isang mansyon na binili ni Vincent para sa kanila. Si Aki naman tuluyan nang idineklarang cancer-free matapos ng huling serye ng gamutan. Wala nang kontrata, wala nang pagpapanggap. Pero para kay Vincent, doon palang nagsisimula ang totoong laban. Ang makuha ang matamis na oo ni Isabela na hindi binabayaran ng milyon-milyon. Isang maagang umaga, nagising si Isabela sa penthouse ni Vincent.
Akala niya mag-isa na naman siya dahil laging magang umaalis ang bilyonaryo para sa Lee Group. Ngunit laking gulat niya nang paglabas niya ng kwarto, ang buong hallway ay puno ng mga talulot ng pink peonies. Ang paborito niyang bulaklak na nabanggit niya minsan sa isang kwentuhan. "Good morning, Bella," bati ni Vincent. Hindi siya nakasuot. Suot niya isang simpleng puting t-shirt at maong habang may suot na apron. Amoy na amoy sa buong penthouse ang bawang at pritong kanin. "Vincent, ikaw ang nagluto?" Gulat na tanong ni Isabella. "I asked your mom for her special sinangag and tuyo recipe. Sabi niya yun daw ang comfort food mo." Nakangiting sagot ni Vincent habang inilalapag ang plato. "Hindi man ako kasing galing ng chef sa hotel, pero niluto ko to na may kasamang pag-ibig." Natawa si Isabella. Isang tunog ng musika sa pandinig ni Vincent. Ang Vincent Vedali, nagpiprito ng tuyo sa BGC? "Para sa'yo, gagawin kong lahat." Seryosong sambit ni Vincent. Lumapit siya kay Isabella, hinawakan ang kamay nito. "Bella, alam ko, nagsimula tayo sa maling paraan. Binayaran kita, ginamit kita, pero gusto kong itamang lahat. Gusto kong ligawan ka sa paraang nararapat sa isang babaeng katulad mo. Vincent, hindi mo kailangan gawin to. Sapat na sa akin na ligtas si Aki at ang mga magulang ko," sagot ni Isabella. Bagaman ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "No, Bella, I want to earn your heart. Hindi dahil kailangan mo ko, kundi dahil gusto mo ko," sabi ni Vincent. Simula noon, naging old school na ang panliligaw ng bilyonaryo. Hindi siya gumagamit ng pera para pasahin si Isabella. Sa halip, gumugugol siya ng oras. Isang araw, dinala ni Vincent si Isabella sa isang liblib na art gallery. "I remember you said you stopped painting. I rented the studio for you for the whole year. Dito, maaari mong ipinta ang lahat ng gusto mo nang walang inaalalang bayad o pressure." Napaluha si Isabella. Mas mahalaga sa kanya ang pagsuporta ni Vincent sa kanyang pangarap kaysa sa anumang alahas. Hindi rin nakalimutan ni Vincent si Aki. Tuwing hapon bago umuwi, dumadaan siya sa toy store para sa mga small surprises. Pero mas mahalaga ay ang gabi-gabing pagbabasa niya ng bedtime story sa bata. Pinapanood ni Isabella mula sa pintuan kung paano maglambingan ng mag-ama at doon niya napagtanto na ang pamilyang to ay matagal na palang nabuo sa kanilang mga puso. Kailangan lamang ng pag-amin. Isang gabi, dinala ni Vincent si Isabella sa rooftop ng Lee Group Tower. May nakahandang candlelight dinner pero ang pinaka-highlight ay ang teleskopyo na nakatutok sa kalangitan. "Look through it, Bella," utos ni Vincent. Nang sumilip si Isabella, nakita niya ang isang bituin na may sertipiko sa tabi. "I named a star after you. Pero kahit wala ako sa tabi mo, alam mong may tumitingin sa'yo mula sa itaas?" Humarap si Isabella kay Vincent. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang malaopa na mukha ni Vincent ay punong-puno ng katapatan. "Vincent, bakit mo to ginagawa?" "Because I love you, Isabella. Higit pa sa yaman ko, higit pa sa kumpanya ko. Mahal kita simula pa nung gabing pumasok ka sa room 808 at mas mahal kita ngayon dahil sa tatag at ganda ng loob mo." Emosyonal na pahayag ni Vincent. "Hindi kita minamadali, pero sana hayaan mo akong patunayan sa'yo na ang mistress for hire ay magiging Mrs. Lee sa takdang panahon." Marahang hinila ni Isabella ang batok ni Vincent at idinikit ang kanyang noo sa noo nito. "Siguro, pwedeng bawasan na natin ang panliligaw kasi Vincent, matagal na kitang mahal. Natakot lang ako noon pero ngayon handa na akong sumugal." Sa kabila ng namumukadkad na pag-iibigan ni na Vincent at Isabella, isang bagong unos ang nabuo sa loob ng boardroom ng Lee Group. Si Clarice, kahit nasa loob ng selda, ay nagwapang maghasik ng lason. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang pakawalan ang isang mapanirang balita sa media. Ang mistress ni Vincent Vedali, isang gold digger na ginagamit ang anak para makuha ang mana ng mga Lee. Kumalat ang mga malisyosong anggulo ng mga litrato ni Isabella. Ang mga kuha nung siya ay server pa lamang at ang mga kuha nung nagsisimula pa lamang kanilang mistress contract. Nagpatawag na emergency board meeting ang matandang direktor. Ang kumpanya ay nanganganib dahil sa iskandalong ito. "Vincent,
Hindi tayo po pwedeng magkaroon ng ganitong imahe, ani Mr. Thompson, ang pinakamatandang board member. Ang babaeng yan ay isang hamak na waitress. Para natin masisiguro na hindi niya lang pinipeke ang DNA test para makuhang lupain ng pamilya Falorina na nasa ilalim ng kumpanya natin. Nakatayo si Vincent sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang aura kasing tigas ng bato. Tapos na ba kayo? Malamig niyang tanong. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Isabela, ngunit hindi bilang isang biktima. Suot niya ang isang navy blue power suit, ang kanyang buhok maayos na nakabon, at ang kanyang mukha puno ng kumpiyansa. Kasunod niya ang pinakamagaling na abogado sa bansa at ang head ng isang sikat na genetic research center. Gentlemen, simula ni Vincent habang inaalalayan si Isabela sa tabi niya. Meet Marie Isabela Falorina. Ang babaeng tinatawag niyang waitress ay ang nag-iisang tagapagmana ni Teodoro Falorina, ang lalaking nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng gusaling ito. Kung tutusin, tayong nangungupahan sa kanya. Nagkaroon ng bulungan sa buong kwarto. Inilatag ng abogado ang mga orihinal na titulo at ang huling testamento ng tatay ni Vincent na nagpapatunay sa koneksyon ng dalawang pamilya. At tungkol naman sa DNA ni Aki, pagpapatuloy ni Vincent habang ipinapakita ang isang video presentation. Ito ang resulta mula sa 3 magkakaibang international laboratories. Hindi ko lang siya anak sa dugo, siya magiging mukha ng susunod na henerasyon ng mga Lee. Lumapit naman si Vincent kay Mr. Thompson at itinukod ang 2 kamay sa mesa. Ang sino mang magtatangka na bastusin ang pangalan ni Isabela o ng anak ko ay ituturing kong personal na kaaway. At alam nyo kung anong nangyayari sa mga kaaway ko. Nanahimik ang lahat. Wala nang nakaimik ng ilabas ni Vincent ang huling alas. Ang listahan ng mga board members na tumanggap ng suhol mula kay Clarice para patalsikin siya. I suggest you all sign these resignation letters bago ko ilabas ang mga ebidensyang ito sa NBI, banta ni Vincent. Isa-isang yumuko ang mga direktor. Sa loob ng 1 oras, nalinis ni Vincent ang kumpanya at ang pangalan ni Isabela. Paglabas nila ng boardroom, huminga ng malalim si Isabela. Salamat, Vincent. Akala ko, itataboy na nila ako. Inawakan ni Vincent ang mukha ni Isabela sa harap ng lahat ng empleyado. Hindi alintana ang mga nakatingin. Hindi ko hahayaan na may humamak sa iyo, Bella. You are not a mistress. You are the foundation of this empire and more importantly, the foundation of my life. Paano si Clarice? Tanong ni Isabela. Hayaan mo siya. Habang lalo siyang sumisigaw sa loob ng selda, lalo nang natin pinapatunay na wala na siyang kapangyarihan sa atin, sagot ni Vincent. Ngayon, ayoko ng pag-usapan ng kumpanya. Gusto ko ng pag-usapan ng isang bagay na mas mahalaga. Ano yon? Lumuhod si Vincent sa gitna ng lobby ng Lee Group. Kinuha niya ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob nito ay ang isang 10-carat diamond na kasing ningning ng mga bituin. Marie Isabela Falorina, ayoko na magpanggap. Ayoko nang maging employer mo. Gusto kong maging asawa mo. Will you marry me? For real this time? Sa gitna ng palakpakan ng mga empleyado, tumulong luha ng kagalakan ni Isabela. Yes, Vincent. Yes. Matapos ang matagumpay na paglilinis sa pangalan ni Isabela sa kumpanya, iginiit ni Mang Teodoro na kung talagang seryoso si Vincent, kailangan itong sumailalim sa tradisyonal na pamanhikan sa kanilang probinsya sa Quezon. Hindi sapat ang mamahaling singsing. Kailangan na makuha ni Vincent ang basbas ng pamilya sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Isang convoy ng mga itim na SUV ang bumaybay sa makitid at mabatong daan patungo sa baryo ni Isabela. Sakay ng nangungunang sasakyan si Vincent na hindi mapakali sa kanyang suot na barong Tagalog. Relax, Vincent. Hindi ka naman kakatay ni na tatay. Biro ni Isabela habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng bilyonaryo. I have faced hostile takeovers and $1 billion lawsuits, Bella. Pero bakit pakiramdam ko, mas nakakatakot na haharapin ko ngayon? Kabadong sagot ni Vincent. Pagdating sa lumang bahay na bato, sinalubong sila ng buong barangay.
Si Aki masayang tumakbo patungo sa kanyang lolo Teodoro at lola Rosa, na ngayon nakaupo sa wheelchair pero malakas na ang boses. Oh, nandito na pala ang Opa ng Makati. Sigaw na isang pinsan ni Isabela na ikinatawa ng lahat. Nagsimula ang pamanhikan. Nilatag ni Vincent ang mga regalo, mga basket ng prutas, mamahaling alak at maging isang bagong traktora para sa bukid ni Mang Teodoro. Ngunit tinaas ni Mang Teodoro ang kanyang kamay. Iho, hindi namin kailangan ng traktora o pera. Ang gusto ko lamang ay mapatunayan ko na kaya mong pagsilbihan ang anak ko sa paraang hindi dinadaan sa utos. Seryosong sabi ni Mang Teodoro. Kaya bago tayo mag-usap tungkol sa kasal, kailangan mo munang mag-igib ng tunay na tubig at magsibak ng kahoy? Nalaki ang mga mata ni Vincent. Po? Ngayon din po? Ang sumunod na mga oras ay naging katatawanan para sa buong baryo. Ang bilyonaryong si Vincent Vedali, na sanay sa air-condition na opisina, ay pawis na pawis habang sinusubukan na magsibak ng kahoy. Sa unang hataw niya, tumalbog lang ang palakol. Vincent, baka pati paa mo masibak mo, sigaw ni Isabela habang tumatawa at kumukuha ng video sa cellphone. Don't laugh, Bella. I'm doing this for our future, hiyaw ni Vincent habang hinuhubad ng kanyang barong at natira na lamang ang puting sando na nagpakita ng kanyang matipunong katawan, bagay na nagpatilis sa mga dalaga sa kapitbahay. Matapos ang pagsisibak, sumunod ang pag-iigib. Nahirapan si Vincent na balansehin ng mga balde, kaya naman basang-basa na ang kanyang pantalon pagdating sa kusina ni Aling Rosa. Ngunit sa likod ng paghihirap na iyon, nakita ng lahat ang katapatan ng lalaki. Hindi siya nagreklamo bagkus nakikitawa pa siya sa mga biro ng mga tito ni Isabela. Nang sumapit ang hapunan, naghain si Aling Rosa ng samot-saring pagkain, sinantulan, tinapa at ang paborito ni Vincent, ang espesyal na adobo. Sa gitna ng pagkain, naging seryosong usapan. Vincent, tawag ni Aling Rosa. Alam mong muntik na akong mamatay para sa pamilyang ito. Ang tanging hiling ko lamang hindi mo paiyakin ang anak ko at si Aki. Ituring mo siyang higit pa sa iyong tagapagmana. Ituring mo siyang bahagi ng iyong kaluluwa. Tumayo naman si Vincent at yumukod sa harap ng mga magulang ni Isabela. Mang Teodoro, Aling Rosa, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Noong una, akala ko for hire lamang ang lahat, pero tinuro sa akin Isabela na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa loob ng tahanan. Pinapangako ko sa harap ng Diyos at sa inyong lahat na mamahalin at poprotektahan ko sila hanggang sa huling hininga ko. Naluha si Mang Teodoro, tinapik ang balikat ni Vincent. Sige na iho, tanggap ka na namin. Itigil mo na yung pag-iigib, baka matuyon ka ng pawis. Nagkaroon ng munting selebrasyon. Doon, sa ilalim ng mga bituin sa probinsya, mas naramdaman ni na Vincent at Isabela ang tunay na kaligayahan. Wala nang gulo, wala nang kontrata. Isa na lamang itong pamilya ng nagmamahalan. Ngunit bago pa matapos ang gabi, isang huling sorpresa ang dumating. Isang tawag mula sa abogado ni Vincent. Sir, may magandang balita. Ang kaso, laban kay Clarice ay pinal na. Habang buhay na pagkakabinanggo ang hatol. At may isa pa, sir. May nahanap kaming dokumento sa vault ng tatay ninyo. Isang sulat na para talaga sa inyo ni Isabela. Sa balkonahe ng Monson sa probinsya, habang payapang natutulog si Aki sa loob, binuksan ni na Vincent at Isabela ang lumang envelope na galing sa vault ni Victor Lee. Ang sulat may petsa na 1 linggo bago pumanaw ang matanda. Sa aking anak na si Vincent at kay Isabela. Kung binabasa niyo ito, maharahil nahanap niyo ng isa't isa. Vincent, patawarin mo ko kung tila minanipula ko ang tadhana. Alam ko na hindi ka magiging masaya kay Clarice dahil ang pamilya niya ang unti-unting umuubos sa dangal ng ating kumpanya. Kinulong kita sa arranged marriage na iyon para protektahan hanggang sa dumating ang tamang panahon. Isabela, anak, ikaw naman ang huling alas ko. Ang tatay mo ang nagligtas sa akin nung wala pa akong pangalan at ang lupang kinalalagyan ng Lee Group ay simbolo ng ating pagkakaibigan.
Sa ilalim ng kumpanya, may nakareserbang trust fund na pangalan ninyo ni Vincent na nakalagay. Ito ang hindi po pwedeng galawin ng board o ni Clarice. Gamitin niyo na ito para sa inyong kasal at para sa kinabukasan ng inyong anak. P.S. Vincent, ang susi na kasama ng sulat na ito ay para sa isang property sa Amalfi Coast, Italy. Yan ang regalo ko sa inyong honeymoon. Doon niya na sinimulan ang bagong buhay na malaya sa anino ng nakaraan. Nagmamahal, Papa. Napahagulhol si Isabela sa mababasa. Si Vincent naman ay napatingala na sa langit. Ramdam ang matinding pagsisisi at pasasalamat ng kanyang ama. He planned it all along, Bella. He wanted us to be family. Dahil sa natuklasang trust fund na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, pinangako ni Vincent ay bibigay niya kay Isabela ang kasal na hindi makakalimutan ng kasaysayan. I want it grand but intimate, sabi ni Vincent sa kinuha niyang world-class wedding planner. Gusto ko, ang bawat detalye ay sumasalamin sa hirap at tagumpay namin. Nagsimula ang bonggang plano. Ang lokasyon, isang eksklusibong island resort sa Palawan na binili mismo ni Vincent para sa okasyong ito. Ang lahat ng bisita mula sa mga kamag-anak ni na Isabela sa probinsya hanggang sa mga business tycoons ay susunduin ng mga private planes. Ang damit ni Isabela gawa ng isang tanyag na international designer. Isang bolga na may 5,000 Swarovski crystals na tila mga bituin sa langit. Kay akin naman isang maliit na bersyon ng tailored tuxedo ni Vincent. Ngunit sa gitna ng karangyaan, hindi nakalimutan ni Isabela ang kanyang pinagmulan. Vincent, gusto ko ang catering natin may halong pagkaing Pinoy. Gusto ko may lechon, may kakanin at may mga pagkaing kinulakan ko. Anything you want, my queen, sagot ni Vincent. Isang linggo bago ang kasal, dinala ni Vincent si Isabela sa kanilang magiging bagong bahay. Isang modernong mansyon na may malawak na painting studio para sa dalaga at isang dambuhalang playroom para kay Aki. Dito tayo bubuo ng mas marami pang alaala, bulong ni Vincent habang nakayakap sa likuran ni Isabela. Subalit may isang sorpresa pa si Vincent. Sa gabi, bago sila lumipad patungong Palawan, dinala niya si Isabela sa ospital kung saan nagpapagaling ang batang may cancer gaya ng pinagdadaanan ni Aki. In honor of our wedding, I established Aki and Isabella's Foundation, anunsyo ni Vincent. Lahat ng gastusin ng mga batang naririto, tayo na ang sasagot. Wala nang ang inang iiyak sa hallway dahil sa kawalan ng pera. Doon, napatunayan ni Isabela na ang aroganteng bilyonaryo na nakilala niya ay tuluyan ng naging isang lalaki na may gintong puso. Ang kanilang kwento na nagsimula sa for hire ay nauwi sa isang misyon na makatulong sa iba. Handa ka na ba, Mrs. Lee? Tanong ni Vincent habang nakatitig sa kanyang mga mata. Higit pa sa handa, Vincent. Nakangiting sagot ni Isabela. Ang sikat ng araw sa Palawan, tila nakikipagkompetensya sa ningning ng mga dekorasyon sa eksklusibong isla. Ang buhangin kasing puti ng asukal at ang dagat kulay esmeralda. Isang perpektong canvas para sa pag-iisang dibdib ni Vincent at Isabela. Lahat ng mahalagang tao sa buhay nila naroroon. Ang mga magulang ni Isabela, sina Mang Teodoro at Aling Rosa na nakatayo na ngayon ay may suot na eleganteng Filipiniana. Hindi mapigilan ang pagluha habang nakatingin sa paligid. Ang mga dating katrabaho ni Isabela sa bar ay naroroon din. Lahat ay naka-VIP treatment. Nagsimula ang tugtog ng orchestra. Ang lahat ay tumayo nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa mga puting bulaklak. Unang naglakad si Aki, suot ang kanyang maliit na puting tuxedo at may hawak na karatula na may nakasulat na, "Daddy, here comes our queen." Ang ngiti ng bata ay sapat na para magpaiyak sa lahat ng mga bisita. At sa wakas, lumitaw si Isabela. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Vincent nang makita ang dalaga. Ang kanyang gown ay tila gawa sa ulap at ang bawat takbang niya puno ng biyaya. Sa likod ng manipis na belo, ang mga mata ni Isabela ay napako lamang sa lalaking naghihintay sa kanya sa dambana. Nang makarating sa altar, kinuha ni Vincent ang kamay ni Isabela mula kay Mang Teodoro. "Alagaan mo ang anak ko, Vincent," bulong ng matanda. "Higit pa sa buhay ko." "Tay,
Sagot ni Vincent. Ang seremonya na puno ng emosyon, lalo na nang dumating ang oras para sa kanilang mga vows. Kinuha ni Vincent ang mikropono, ang kanyang boses bahagyang nanginginig. Bella, nagsimula tayo sa isang kontrata. Binayaran kita para magpanggap pero ang totoo, ako ang nailigtas mo. I was the man who had everything but felt like I had nothing. You gave me a son, a family, and a reason to be a better person. Hindi kita kinuha bilang mistress. Kinuha kita dahil ikaw ang nawawalang piraso ng puso ko simula pa nung gabing yon sa room 808. I promise to be the man you and Aki deserve, your shield, your provider, and your greatest love. Sumunod si Isabella habang pinapahid ang kanyang mga luha. Vincent, sa isang taong gipit, ang patalim ay nakakatakot, kapitan. Pero nang kumapit ako sa iyo, hindi pala patalim ang nahanap ko, kung hindi isang kandungan. Salamat sa pagtanggap sa akin at kay Aki. Salamat sa paglaban para sa amin. Hindi man tayo nagsimula sa isang fairy tale, sisiguraduhin ko ng bawat araw natin simula ngayon, punong-puno ng katotohanan at pagmamahal. I love you, not because of your billions, but because of your soul. I now pronounce you husband and wife. Anunso ng pari. You may now kiss the bride. Hinapit ni Vincent si Isabella. Hinalikan to na may kasamang matinding pagnanasa at pangako. Ang mga petals ng rosas ay bumagsak mula sa itaas at ang palakpakan ng mga tao sumabay sa tunog ng mga alon. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng granding reception sa tabing dagat. Nagkaroon ng mga fireworks display na bumuo ng mga pangalang Vincent at Isabella sa kalangitan. Habang nagsasayaw sila sa kanilang first dance, lumapit si Aki, yumakap sa kanilang mga binti. Binuhat ni Vincent ang bata at isinama sa kanilang sayaw. Sila ay naging isang imahe ng perpektong pamilya, isang tagumpay laban sa lahat ng pagsubok, kasinungalingan at panganib. This is just the beginning, Bella. Bulong ni Vincent sa gitna ng sayaw. The best is yet to come, my billionaire. Nakangiting sagot ni Isabella. Ang simoy ng hangin sa Amalfi Coast, Italy ay may dalang amoy ng lemon at alat ng dagat. Sa isang marangyang villa na nakadungaw sa asul na katubigan ng Mediterranean, isang masayang tawanan ng umuusal. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nakatayo sa balkonahe, si Vincent. Wala nang bakas ng pagiging malamig at aroganteng bilyonaryo sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mababakas ay kapayapaan ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan. Daddy, look! I caught a small crab! Sigaw ng isang 9 taong gulang na batang lalaki na tumatakbo sa dalampasigan. Si Aki yon. Wala nang anumang bakas ng sakit sa kanyang katawan. Siya ay malakas, matalino at ang carbon copy ng kanyang ama. Sa likod niya tumatakbong isang maliit na batang babae, si Aurora, na may 3 taong gulang pa lamang. Siya ang bunga ng pagmamahalan ni na Vincent at Isabella pagkatapos ng kanilang kasal. Careful, Aki. Bantayin mo ang kapatid mo, sigaw ni Vincent habang nakangiti. Naramdaman ni Vincent ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang bango ng paborito niyang pabango. Ang bangong nagpabaliw sa kanya nung gabing iyon sa room 808. They grow up so fast, don't they? Bulong ni Isabella. Hamarap si Vincent sa kanyang asawa. Si Isabella lalong gumanda sa paglipas ng panahon. Siya na ngayon ay isang tanyag na international artist at ang kanyang mga painting madalas na idinadaos para sa mga charity events ng kanilang foundation. Sobra, sagot ni Vincent, sabay halik sa noon ni Isabella. Minsan naiisip ko pa rin, paano kung di ka pumasok sa kwartong yon? Paano kung di kita nakita sa bar? Tadhana, Vincent, nakangiting sagot ni Isabella. Ang tadhana ang nagdala sa atin sa maling paraan para lang mahanap natin ang tamang patutunguhan. Nang sumapit ang gabi, nagdaos sila ng isang simpleng hapunan sa ilalim ng mga bituin. Kasama nila si Mang Teodoro at Aling Rosa na madalas nilang isama sa kanilang mga biyahe sa ibang bansa. Ang mag-asawang Falorina ay malakas pa rin at masayang nagbabantay sa kanilang mga apo. Bago matapos ang gabi, kinuha ni Vincent ang kanyang baso ng wine at tumayo para sa isang toast. Gusto kong magpasalamat, simula ni Vincent habang nakatingin sa kanyang pamilya. Sa papa ko na nasa langit, dahil siyang una nakakita sa ganda ng pamilyang ito. Kay Isabella,
dahil tinuruan mo akong magmahal ng totoo. At kay Aki, dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Tinaas ni Isabela ang kanyang baso. Sa pag-ibig na walang kontrata, walang hangganan at walang katapusan. Cheers! Sabay-sabay nilang sabi. Habang pinapanood nila ang pagputok ng ilang fireworks sa malayo mula sa bayan ng Positano, dinala ni Vincent si Isabela sa gitna para sa isang huling sayaw. Wala ng orchestra, tanging tunog lang ng mga alon at ang pintig ng kanilang mga puso. Mahal na mahal kita, Mrs. Lee, bulong ni Vincent. Mahal na mahal din kita, Mr. Billionaire, tugon ni Isabela. Doon sa ilalim ng parehong langit na saksi sa kanilang mga paghihirap, ang kwento ni na Vincent at Isabela ay nagtapos, hindi sa isang the end, kundi sa isang matamis na ever after. Ang kanilang kwento, patunay na kahit gaano man kagulong simula, basta may katapatan at tapang na lumaban para sa tama, ang pag-ibig ay laging mananalo. 20 taon ang lumipas. Ang Manila Diamond Hotel muling nagniningning. Ngayong gabi ay pinagdiriwang ika-60 anibersaryo ng Lee Group, ngunit ang higit na inaabangan ng lahat ay ang formal na pagpasa ng korona. Sa loob ng isang pribadong suite ang muling idinekораsyong Room 808. Nakatayo ang isang lalaki sa harap ng salamin. Siya ay matangkad, may panga na kasing talim ng kay Vincent at mga matang kasing amo ng kay Isabela. Siya si Aki Veda Lee, ang bagong CEO ng Lee Group. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad, ngunit napakagandang babae, si Isabela. Sa kanyang tabi ay si Vincent na bagaman may konting pilak ng buhok, ay may nanatiling kisig at otoridad. Kinakabahan ka ba, anak? Tanong ni Isabela habang inaayos ang necktie ni Aki. Bahagya po, ma, ngiti ni Aki. Ang laki ng sapatos na kailangan kong punan, si Daddy isang alamat. Tinapik ni Vincent ang balikat ng kanyang anak. Hindi mo kailangan na maging ako, Aki. Ang kumpanyang ito itinayo sa dugo at sakripisyo, pero higit sa lahat itinayo ito sa pag-ibig. Just lead with your heart and the rest will follow. Sa ibaba, sa Grand Ballroom, nagtipon ng libo-libong tao. Naroon din si Aurora na ngayon ay isa ng tanyag na doktor at itinataguyod ang foundation na sinimulan ng kanyang mga magulang. Nang umakyat si Aki sa entablado, ang palakpakan ay yumanig sa gusali. Ngunit bago siya magsimula sa kanyang speech, isang sorpresang video ang lumabas sa dambuhalang screen. Ito ay ang mga clips ng kanilang pamilya sa loob ng 2 dekada. Ang unang hakbang ni Aki pagkatapos ng kanyang operasyon, ang mga tawanan nila sa probinsya ni Mang Teodoro at Aling Rosa, na mapayapang pumanaw na may ngiti sa mga labi ilang taon nang nakakaraan. At ang mga simpleng sandali ni Vincent at Isabela na magkahawak ang kamay sa dalampasigan. Ang Lee Group ay hindi lang tungkol sa mga gusali o bilyong halaga ng kontrata. Simula ni Aki sa kanyang speech, ito ay tungkol sa pamilya. I'm a product of a miracle. Isang kwentong nagsimula sa dilim na isang hotel room at nagbunga ng liwanag na nagpabago sa buhay ng marami. Mula sa gilid ng entablado, pinanood ni Vincent at Isabela ang kanilang anak. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at mahigpit na nagdaop. We did well, Bella, bulong ni Vincent. We did more than well, Vincent, sagot ni Isabela. Pagkatapos ng selebrasyon, bumalik ang mag-asawa sa Room 808. Doon sila nanatili para sa gabi, malayo sa mga kamera at ingay ng negosyo. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Isabela habang nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. Sa isang pagkakamali na naging pinakatamang desisyon ng buhay ko, niyakap siya ni Vincent mula sa likod. Hindi yun pagkakamali, Bella. Yun ay tadhana na sadyang kumatok sa maling pinto para mahanap ng tamang tao. Kinuha ni Vincent ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ang susi ng orihinal na Room 808 na itinago niya sa loob ng maraming taon. Nilagay niya ito sa palad ni Isabela. Para sa susunod na buhay, Bella, hahanapin ulit kita at sisiguraduhin kong sa kahit anong room number ka man pumasok, ako ang maghihintay sa'yo. Isang huling halik ang pinagsaluhan ng dalawa habang ang buwan ay saksi sa isang pag-ibig na hindi kailanman naging for hire dahil ito ay libre, totoo at panghabang buhay.